Alansanang balita na! Katotohanan ang laging sandigan mo. Magandang umaga, Pilipinas! Maayong buntag, City of Golden Friendship, Cagayan de Oro City. Mula sa bulwagang pambalitaan, maghahatid sa inyo ng mga balitang makatotohanan. Mga balitang magmumulat sa inyong mga mata Alingaw-ngaw sa inyong mga pandinig. at pupukaw sa inyong mga damdamin. Ako ang inyong kaagapay, Janice Gargar. At ako naman, si Nina Formoso, hatid ang balitang tapat. At ito ang DZRM 107.9 Alansanang balita na! Sa aming mga tagapagtinig, inda na ang sarili. ilalatag na ang mga umaalat na balita. Sa ulo ng nagbabagang balita, para sa national na balita, naglabas ng pahayag si Senate President Panfilo Lacson tungkol sa transparency ng 2026 budget. Former Bamban Mayor Alice Go and co-accused Chevelyn Santos Cruz and Rachel Joan Malonzi Carrion have entered the mandatory 5-day quarantine due to physical condition. Para sa kabuuang detalye, Senate President Panfilo Lacson naglabas ng pahayag ukol sa transparency ng 2026 budget. Narito si Mikaela, inyong kaagapan. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson on Saturday, December 6, assured that their transparency portal reflected all amendments made in the Senate's version of the 2026 national budget, which was approved on second reading. Makikita niyo lahat doon, pati yung mga individual amendments ng mga senador. Kasi naka-record lahat iyon. Hindi tulad dati na bulungan lang, sabi niya. Giit pa niya, this time around, every step in the way, mula dun sa pagdinig sa komite, hanggang sa flood deliberations, hanggang period of amendment, hanggang BECAM, talagang transparent. The Senate on Thursday approved the proposed House Bill 4058 or the 6.7 trillion 2026 General Appropriations Bill in second reading with a 68.67 billion reduction in new appropriations. Lacson said the transparency portal shows the public the proponents of insertions and amendments of all agencies, not only the Department of Public Works and Highways, which is now under public scrutiny due to the flood control corruption scandal. Sa ngalan ng katotohanan, ako si Mikaela Eliasio, balik sa inyo. Due to physical condition, former Bamban Mayor Alice Go have entered the mandatory 5-day quarantine. Narito si Matthew, hatid ang balitang nasyonal. Former Bamban Mayor Alice Go and co-accused Chevelyn Santos Cruz and Rachel Joan Malonzo Carrion have entered the mandatory 5-day quarantine at the reception of the Diagnostic Center (ORDC) of the National Institution for Women in Cagayan City. During this period, go first ay gaya ng lalelo at recognition designed to assist their physical condition and ensure he posed to help raise to the general person pollution the Bicol State. The three individuals were transferred late Friday night, December 5, from the Pasig City Jail's Women Directory and the Maitimus order issued by Judge Allen B. Mendez, Cabos of Regional Trial Court, Grants 168. They were sentenced to life, imprisonment, and fined 2 million pesos each, qualified for coupon. Sa ngalan ng Katuwana, ako si Matthew Galera, balik sa inyo. Usa ka pick-up nga Hilux sa motor nga Rusi nagbangga sa Maypere Street. Matod pa ni Corporal Brian, kuhit nga ang maong pick-up sa Department of City of Agriculture's office nagikan sa dalan sa Moss ug ang motor nagikan sa west nga bahin padulong sa dalan sa Ketkal. Pag-abot sa may intersection, dito nga nakabangga ang duha. Dungang pa nga nakakuha og minor injuries ang driver sa motor o gidala na sa JR Bora Hospital. Bagyang muna natin hihinto ang programa, magbabalik ulit katapos sa ilang paalam. Sa panahon karon, dali na kayo ang pagkailap sa fake news. Diri yung dumi,
Dili tanan nimong mabasa, madungo o makita, tinuod, ug ang mga maling impormasyon makadaot. Busa, verify before you share. Basa ang samtong source, ayaw pataka o post. Mahalagang paral na handog sa inyong listasyong nito. Nagbabalik muli ang pangalatsada ng mga mababang balita. Para sa ulat ng panahon, Bagyong Wilma nakapasok sa Philippine Area of Responsibility, matinding hangin at ulan inaasahan. JP, iulat niyo. Tropical depression will continues to remain almost stationary off the coast of eastern Samar. At 1 p.m., it was located over the coastal waters of Sulat, eastern Samar, packing winds of 45 kilometers per hour with gusts up to 55 kilometers per hour. Wind signal number 1 is still up in 19 provinces: Sorsogon, Masbate, Romblon, Southern Oriental Mindoro, Southern Occidental Mindoro, Northernmost Palawan, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Birilan, Leyte, Northern and Central Cebu, Northern Negros Oriental, Northern and Central Negros Occidental, Dimas, Iloilo, Capiz, Aklan, and Antique. Wilma may make it first landfall over Eastern Samar or Northern Samar today, then cross Visayas through Sunday evening and pass Northern Palawan late morning Monday. The disturbance may exit the Philippines area of responsibility Tuesday morning. Ising ang batanong lalaki na estudyante sa Liceo de Cagayan na pagal na nagbutaw sa dagat ngadto sa Punta Bonbon, Siyudad. Narito si George Luis para sa kabuhang detalye. Patay nga lawas sa usa ka lalaking batanon na pangidang nagbutaw sa dagat diya sa Punta Bonbon ng siyudad. Gikumpirma karon sa iyaan sa biktima ang napalgang patay sa Punta Bonbon na si Mateo, ang batang nga nakit-ang nagbutaw sa suba sa maong lugar karong buntaga. Matod ni Marisa, iyaan sa biktima nga niadto pang geometry na wala si Mateo, nagtuo usab kini nga posibleng nagtripan ang iyang paugmangkon. Sa ngalan ng katotohanan, ako si George Villamor. At natapos na po ang pagbabalitaan, huwag masasawang makinig sa inyong himpila. Mga balita magmumulat sa inyong mga mata Aalingaw sa inyong mga pandinig. at pupukaw sa inyong mga damdamin. Ito ang DZRM 107.9 at Sada Balita na. Ayaw kalindi ang imong kalawasan. Chills, MX3 capsules and MX3 coffee. With natural antioxidant ka magatabang sa imong immune system. MX3, mahalagang paalala. Ang MX3 ay dili tambal og dili dapat gamiton panggamot sa bisang unsang sakit. Si Mateo, ang batang nga nakit. Okay, wait dito. Patay. Katotohanan ng laging sandigan